na how to transfer euro to internet. Alam na alam. Ang galing. Kala mo kung sinong natuto na IT, IT-han lang eh. Pwede nang lumaban ng sabayan. Ano? Sige, paki-record mo. Ngayon, nire-record mo na. Okay na. O, sige. Okay, so itong message na to, it's not something new. This is God's message na long time ago, 2,000 years ago na to. Sa 1 Peter chapter 2 verse 21, shinare ito ng isang dumalo sa gathering namin sa Prayer Mountain, Touch of Glory Prayer Mountain. Nagkataon na each one will share some insights or biblical truth or devotional message na gusto mong i-share sa group. We were probably between 12 to 15 lang. Kasi special yan, meeting lang ng meron kaming pinag-uusapan. Gusto nila mag-pray kami. Doon pa kami nag-meeting sa Touch of Glory Prayer Mountain. So everybody shared his or her own verse or message. And then itong lalaki na driver nila, tapos kasama niya yung wife niya, nag-share. Sabi nga niya, kasi recorded ito, kaya inulit ko lang, binanggit ko kanina. Sabi nga niya, tuwan-tuwa ako na yung buhay ko pala, salamat sa Lord, binago niya ako at gusto niya, I follow His footsteps. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 21. Sabi ko, boom! Alam ko yun matagal ko na yan binata pa ako Tapos nabasa ko sa libro yon na nagkaroon ng revival sa isang community o whatever, ganyan. Pero hindi ko na makita sa aming library, sa Bible school. Tsaka nakalimutan ko na kung sinong author. Kanina binasa ko, baka yun. Pero 1896 pa yun. Tapos 30 billion copies sold worldwide. Sinong merong libro na ganyan na sumulat next to the Bible na siyempre, number 1 bestseller. Pero si Rick Warren, yung kanyang purpose-driven life, nako, talagang it touched the world. Iba-ibang translations, languages, tapos ang daming nakabasa. Ako mismo umiiyak nang binasa ko yung purpose-driven life. Pero way, long time ago, meron palang libro na ang title In His Footsteps na hindi natin na pag-uusapan, hindi ko alam, nakalimutan ko na yan, nabasa ko ba yan, yung ba yan, I don't know. Pero 2 weeks ago, the Lord kept on reminding me of the message on righteousness and holiness. Yan. Kaya kung kayo open sa inyong puso, sa inyong isip, sabi ng Bible, who may ascend the hill of the Lord. Ang hill of the Lord represents the place of worship. Diyan nag-worship si Abraham, madaling araw, dinala niya doon yung anak niya, i-offer niya kay Lord. Diyan nagkaroon ng encounter si Moses. Basta sinabing hill of the Lord or place where in the mountain you can worship the Lord in the hill or in the mountain. Yun yung yun yung representation ng who may ascend the hill of the Lord. So, ang hill of the Lord is the place of worship. Ang sabi ng Psalm 24, those with clean hands and a pure heart. So, kung ikaw gusto mo sumamba kay Lord, hindi yung membership. Hindi ang gusto mong magpalista na member ka o member. Hindi. Hindi ito paramihan ng members, palakihan ng church, pagalingan ng pastor, paramihan ng miyembro. Hindi. Ang gusto ng Lord, He is seeking for true worshipers who will worship Him in spirit and in truth. Yeah, John chapter 4, verses 23 and 24. They are the kind of worshipers the Father seeks. Kaya itong message na to, hindi ito bago sa akin, hindi ito bago sa inyo. Matagal na to. Ngayon mo lang siguro maririnig o madi-discover, pero it was a long time message of the Lord. Ang ginawa ng Lord para He put me back in history or in remembrance of what He wanted us also to do, or what He wants us to do, what He wanted them to do during their time, and what He wants us to do during our time. So it's a choice.
pwede ko i-share from page 1 up to the last page ng aking PowerPoint, page by page, point by point, ha? Pero aanin ko yung mahabang presentation kung hindi ka naman makakapag-decide to follow his footsteps. But I will show you the PowerPoint kasi ang gagawin ko, papakita ko yung PowerPoint ko, gusto ng anak ko si Jonathan, i-record, tapos yung PowerPoint ko, ipapadala ko rin sa kanya, papakita ko sa inyo, tapos gagawa niya ng AI para sa ChatGPT. Ang ChatGPT daw, ita-translate niya ito into that kind of message na kung paano ko shinare at kakalat sa buong mundo. Sabi ko, wow, ang tindi ah. So, I'm sharing this to you not for the benefit ng church, ng JLC, no, no. Not for the benefit na dumami tayo ang member. Hindi. I'm just sharing this to you so that we can honor the Lord. Okay, we can offer our life as a pleasing offering or sacrifice to the Lord if we do this. So my goal is not for you to learn one more subject sa JSOM, hindi. My goal, your goal, our goal should be we want to please and honor the Lord. If we will put this into our heart, put this into action. So let me share to you. Don't show this again. This meeting is being recorded. Okay, thank you. So now I will go to the PowerPoint. Yung late, wala akong magawa. Lagi kang late eh. Pero yung mga narito, kayong mga kasama ko, thank you. Basta this is for you. And this is for everyone. I-share ko to talaga. Nakita ko message ng Lord to sa atin. So kung nakilala ako sa body of Christ, nakilala niyo ako dahil sa Hear and Obey. Ngayon, I want to share this motto. Ano ibig sabihin ng motto? It's your guiding principle, belief, or purpose in life. Yan ang motto. Halimbawa, in God we trust sa Amerika. That's their motto. Na importante yan. Ngayon, ito, in His footsteps. Ibig sabihin, we want to honor the Lord by following Him. Sabi ng John 14, verse 15, if you love me, keep my commands or commandments. So that's our motto tonight. We will adopt this message not just for another topic. Kasi ang JSOM, napakarami na natin topic. Pero pinakamaganda rito, maging lifestyle naman natin. Okay? So let me share with you. Since sandali, medyo nadidinig kayo. Nagagalit si Joyce. Pasal, ang ingay daw ninyo. Joyce, pasensya ka na. Okay. Let me share this. Maiksi lang ang gagawin kong presentation kasi mahaba, maiksi, pareho lang yan. Kung hindi mo na isasapamuhay, para ka lang nakinig. So ito yung announcement ko nung last June 1 yata eh. Okay? So nagpagawa ako kay Pastor Malu ng parang Sintra board. Kung ano yung nakita nyo sa kaliwa, nilagyan ko lang ng announcement. Pero sa Sunday, yung gusto na talagang sumunod sa pinapagawa ng Lord, no? Pipirma dyan sa Sintra board. Pirma lang, lagyan mo na date sa dulo. Halimbawa, 6/7/26. Alam mo, ikaw lang yung nakakalam ng pirma mo, pirma ka, nakasama ka dito sa journey natin na to. Now we will adopt this and honor the Lord in following His footsteps, no? So pipirma. Halimbawa sa Cubao o kaya sa Novaliches, sa Dait, sa Southgate. Yung gusto lang, hindi ko gusto yung pirma ng pirma, hindi naman totoo sa kanya. Kung 2 lang o 3, 5, si Jesus nga, 12 lang eh. Out of so many thousands of people na talagang sumusunod sa kanya, ang hinahabol lang yung blessings. Ang hinahabol lang yung healing. Hinahabol lang nila yung nakalaya yung tao sa demon possession, mga ganon. Gusto lang nila ng blessing. Pero nung siya ay pinersecute, hinuli, nagtakbuhan. May mga tao na they are after the blessings, not after the blessor.
So, kung merong sa 35, 50 na dumadalo, meron nakaintindi at gusto talagang gawin ito, 12 lang sila o 20, yun ang kailangan natin. Hindi ito paramihan ng pipirma. Don't you ever sign it if you are not truly committed to do it. Yan ang gusto kong gawin nating challenge, ha? So yan ang announcement na gagawin ko sa Sunday, na I pray i-adapt natin, i-memorize yung 1 Peter 2:21, maybe not word for word or verbatim, but just the essence, no? Ang pinakang essence niyan, let's follow the model that the Lord set before us, that we may follow His steps or in His footsteps. Okay. So yan ang ating slogan or motto, in His footsteps, found in 1 Peter chapter 2 verse 21. Sa Old Testament, merong dalawa na ganyan ang description. Caleb has a different spirit because he followed the Lord wholeheartedly. Wow. There's another one that only Caleb, but also Samuel. Sa 1 Samuel chapter 12, pinakita doon yung integrity ni Samuel. Mamamatay na kasi siya, pinatawag niya yung hari. Dahil siyempre, ang prophet at saka ang king, magkatandem yan sa Old Testament Grabe respect ng hari sa mga lingkod ng Diyos, sa mga prophets. So, nung siya ay tumawag, dahil namamaalam na, siguro kung ako, tatawagin ko si Mayor Joy dito sa anong apelyido ng mayor natin? Joy to the world. Bale. Tapos halimbawa, darating si Senate President Cayetano na nasa hot seat. Dadalo-lalo na yung presidente ng Pilipinas. Matindi ako pag napapunta ko sila sa isang meeting na ako ang magsasalita, Ganoon nangyari kay Samuel So, nung pinatawag niya yung mga prominent figures in Israel, sabi niya, bago ako mamatay, meron ba akong atraso? Meron ba akong utang na hindi ko binayaran? Meron ba akong pinangako na hindi ko tinupad? Sabihin niyo, hingi ako ng tawad. I don't want to go to the place of no return. Mamamatay na hindi ko na-resolve yung issues sa buhay ko. Naku, sabay-sabay silang sumagot. Wala kang ginawang kasalanan. What? Lahat sila. Sabi niya, sige ha, witness si Lord, ang hari at kayong lahat, na ako ay nabuhay ng maayos. Now I will be ready to face my death. Parang gano'n po. Belmonte pa yung apelido. Ha? Joy. Joy Belmonte, tama. Galing talaga ng asawa ko, kaya yan ang pinakasalan ko. Galing Totoo si Mait, meron ka namang another angel. Si Mait, tama ng tama. Alam niyo mga kapatid, nilayhan ko yan Hindi ko alam kung ilan tayo ngayon, Ilan ba tayo ngayon? Tingin. Alam mo kailan? 14. 13. 14. Opo, 13. Si Lord nga, 12 nga lang may Judas pa Kaya okay na itong number na to. Alam nyo, nung nabasa ko yun, umiyak ako, pinag-pray ko, nilehan ko yung Bible na yan. Lord, ako gusto ko ganito din na maging buhay. So, simula noon hanggang ngayon, siguro ito pang-7, pang-8, pang-10 ko lang beses na binanggit ito. Kasi hindi ka pwedeng magyabang. Hindi mo pwede sabihin magbabago na ako tapos hindi naman makita sa iyong pananalita, sa kilos mo, sa gawa mo. Grace lang ng Lord, sa biyaya lang ng Lord, na mabago tayo araw-araw. So, nung pinag-pray ko yun, matagal na, bago ako nagpastor talaga, hanggang ngayon, yan ang pinanghahawakan ko. So, wala akong issue sa pera, wala akong issue sa immorality, wala akong issue sa power grabbing, natakapit tuko. Pinamimigay ko nga yung ginagawa ko. Pag may sinabi ang Lord sa akin, ikaw naman magpatuloy nito. Ito, ang ganda. Kaya may Women on Fire, mayroong Here in a Bay, may Prophetic Institute, tapos may Convergences, may Celebrate Jesus. Lahat ng yan sa biyaya ng Lord, binigay sa akin, tina-turn over ko so nung may gusto. Siguro, kayong mga nakikinig dito, mga kasama ko, let it be a challenge
sa lahat sa atin na ang buhay natin maiksi lang. I pray na maalala tayo na meron tayong ginawa na nakakatuwa, nakakapagbigay glory, honor kay Lord, at maraming maaalala ka dahil may ginawa ka na nabagong buhay nila. So that's my goal. 68 na ako eh. So next year, 67 na ako. The following year, 66 na. Mangyayari pa ba yun, Oni? Hindi na. Pero si Jose Rizal matagal nang patay, naaalala pa rin siya kasi dahil sa No Limitangere El Filibusterismo at saka marami talaga siyang ginawa na hindi siya makakalimutan kaya nga siya ay naging national hero. Ako, that's not my goal. My goal is that I would be able to do and finish the work that the Lord has entrusted to my care. Kung yan lang ang sphere of influence ko, 5 tao, 500, 5,000, I don't know, basta matatapos ko yung pinapagawa ng Lord. I want to do this, I want to do that, and leave the results to the Lord. Yan ang ginawa ni Samuel. So ngayon, kayong mga nakikinig dito, I don't want to prolong yung mga gusto kong sabihin, mahaba pa. Ayan na, nandyan na yung PowerPoint eh. Magdidesisyon tayo na simula ngayon, tama na yung mga kalaswaan, tama na kasi ewan ko kung ilan may binata, dalaga dito nanonood. Tama na yung relasyon na hindi pa kayo kasal, ginagawa nyo pag mag-asawa. Tama na yung panonood ng malalaswa, pornography, whatever, masturbation, o kaya nangungupit ka, ha, nangangako ka, di mo tinutupad. Tama na yan. Tama na yung away-away. Oo, mahalin mo asawa mo, mahalin mo yung mga anak mo, mahalin mo yung trabaho mo, huwag kang magnanakaw. Tama na. Kasi ang tanong, if Jesus were in my place or situation or shoes, gagawin niya ba yan? Ano ang kanyang iisipin? Ano ang kanyang sasabihin? Ano ang kanyang gagawin if Jesus were in my place? Siyempre, sigurado, gagawin niya yung tama. Yan ang challenge natin ngayon. Okay, now, papakita ko lang sa inyo yung aking PowerPoint material. Ha? Ano ba dapat ang maging buhay natin itong mga huling araw? Dapat kakaiba tayo. We have to live with distinction in the last days. Kaya yan ang topic ko last Sunday, end time distinction. Ipapakita ng Lord ang pagkakaiba ng mga gustong lumakad sa katwiran niya at naglilingkod na may katapatan. O yan ang challenge natin ngayon ha. Itong message na to, paulit-ulitin ko pa ito kahit na anong gawin ko, pag hindi ka talaga susunod sa Panginoon, eh parang nakinig ka lang o kaya kumbaga sa Jason, nakapasa ka lang. Pero yung buhay mo hindi naman nakikita. Okay, so ang purpose nito ay righteousness at saka faithfulness in serving the Lord, ha? Eh paano kung maglilingkod kay Lord kung may sabit ka naman? Ayusin mo muna yung buhay mo. Walang condemnation, wala akong pinapatamaan ha, kundi ikaw, tsaka ako. Ayusin na natin ang buhay natin. Kasi sa mga huling araw, sabi ng 2 Timothy, sabi ni Paul sa kanyang libro sa mga taga kung sa ano to, Philippians, Colossae, ano. Basta yung 2 Timothy, si Timothy, pastor yan eh, bagong pastor eh. Ganito dapat ang asikasuhin mo sa mga huling araw. Ganito yung paano magpastor, paano mag-appoint ng leaders, at paano mamumuhay ang mga miyembro at tayong lahat. Yan sinabi niya dyan sa 2 Timothy chapter 3. No? So ito ay hindi lamang para sa kanila kasi nangyayari yan eh. Pinag-aralan ko yung 7 churches sa Revelation. Ang Ephesus nawala ang kanyang tunay na pag-ibig. Sino? Pakiano mga to? Tumatawag siya. Na ang Philadelphia ay faithful, ang Smyrna faithful. Pero ang Laodicea, naku, lukewarm. Nawala ang apoy kay Lord. Lukewarm, nagko-compromise. Ganon din yung iba-ibang mga churches, Sardis, Pergamum, lahat sila compromisers. In the last days, yung 7 churches sa first 3 chapters ng Revelation, kitang-kita na nangyayari pa rin yan hanggang sa kapanahonan ngayon. At ang kanilang kalaban talaga na principalities ay Nicolaitans, Jezebel, at saka
Balaam spirits. Yung mga yan, ang hihila sa'yo palayo kay Lord. Nicolaitans, ano yan? Compromising spirit. Na ang mga lingkod ng Diyos, mga kapatiran natin, pwedeng mawala sa church, pwedeng mawala kay Lord. Naku, matindi, ano? Bakit? Because of compromises. Saan? Sa pera, sa relationship. Oh, yan. Yan ang pinakang nakakatakot na kalaban natin. Number one pala yan. Compromising spirit. Merong isang tribo sa Israel, ang pangalan Nicolaitans. Kumbaga sa Amerika, yan ang Las Vegas. Alam mo, Las Vegas, ang tawag nga dyan, the Sin City in America. Oh, dito sa Pilipinas, siguro, dyan, punta kayo sa mga casino, dyan sa mga sa MOA, nandyan lahat yan. Pero wala namang magagawa yung mga yun kung ayaw mo. O kahit na anong gustong gawin ng boyfriend mo, magkaroon kayo ng pagtatalik, ay hindi kayo kasal, ayaw mo, wala siyang magagawa. Maliban na painumin ka ng pampatulog, re-raping ka niya. Ang hirap nun. So, yung compromising spirit, diyan nawawala ang apoy mo kay Lord. Pero ang Smyrna at saka Philadelphia sa seven churches, they remained faithful. There was no record of any compromising spirit sa kanila. Wow, praise the Lord. So sa kapanahon na natin, tingnan nyo ha, ano-ano yung mga compromises na pwede natin ingatan. Okay, in the last days, siyempre, alam nyo na yan, mayroong gera, may earthquakes, may famines, may persecutions, may tribulation, etc. Pero hindi yan ang itatouch ko. Okay? Sa Matthew 24, makikita nyo, lahat yan, pero ang gusto kong i-touch, ang nakakatakot ay ito. In the last days, lahat niyang mga yan, false Christ, false prophets, pero yung matindi, yung increase of wickedness. So let me go to number 1. Yung ating dapat bantayan in the last days, sa ating kapanahunan ngayon, sabi ng verse 12 na Matthew 24, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. O ano yan? Halimbawa, pride. Pag ikaw hindi nagpapasako, pag ayaw ka nang makinig at ang tingin mo mas magaling ka pa sa kanya o kay pastor, pride yan. Ay, wala po akong ganyan talaga. Baka naman meron, hindi yan ang problema ko. Talaga? O, inggit. Hindi po yan ang pinakang problema ko. Talaga? Gluttony, katakawan, ay, lalo na po, hindi ako ganyan. Last, malaswa, ay, hindi po. Yung anger, ay, hindi po yan ang problema ko talaga. Greed, sakim ka, gusto mo laging magkakaroon ka ng, nakikinig ka ba, Mayet? Parang lagi ka nakayuko. Sige, nagre-record ka pala. Yung slothfulness, yung katamaran, ay, hindi po. Ano ba talaga ang problema mo? Yung po sa ilalim, ano yun? All of the above. Ay, nako. Sa totoo lang, napakahirap isettle ng mga issues na yan kasi walang ibang nakakaalam niyan kundi ikaw lang. Okay, let me just move on. Ano? The all of the above. Ito yung in-enumerate na kasalanan na matindi in the last days. Number 1, lovers of themselves. Kaya nagkakawindang-windang ang buhay mo kasi pumatol ka sa isang tao na nangako, ang galing-galing niya, kasi akala mo yun ang kailangan mo. Kasi pansarili yan hindi mo na kinonsult si Lord. Grabe ka kung makabili ka ng mga lipstick, pampaganda ng muka, pero wala kang time sa prayer, devotion, wala. Meron ako isang nanay ng isang doktora sa Pasay, nilapitan ako, tama ang sabi mo, Pastor Dante, naubos yung 2 oras ko, mas matagal pa nga. Dahil yung buhok ko, parang si Imelda Marcos, tapos lipstick lang, ang mukha, talaga araw-araw yan. Sabi niya sa akin, pero wala akong time for devotion and prayer life ko. Kasi nga, mas nauuna yung sarili. Nawawala ang apoy mo kay Lord dahil may relasyon na hindi tama, pinatulan mo. Pinagpalit mo ang worship sa menudo. Menudo. Tsaka chicken pork adobo. Ano yung umatin ng fiesta, nawala sa gawain ng Panginoon dahil may birthday party, may party.
sa dagat, etc. Ayan, lovers of themselves. Another main problem natin, lovers of money. Number 2. Yan dalawa na yan ang first two among 19. Nawawala ang spirituality, nagko-compromise ka, yung integrity mo wala na because of these two. At yan ang primary two dangerous sins that we face each day ng ating buhay. Yan. Alam mo, tatamaan tayo lahat dyan. Yung mga pastor, habang nagsishare ako kahapon, lahat nakatingin sa akin, hindi, parang hindi kumukurap eh. Walang nagkukwentuhan eh. Bakit? Eh, tinatamaan tayong lahat yan eh. Pinagkakanulo mo yung isang kapatid natin para lang makuha mo yung pwesto. Gusto mo lang magkaroon ng pera kahit mali ang pamamaraan. Ginagamit ka lang, alam mo, pero meron kang makukuhang ganansya. Eh kahapon yung mga dumalo doon sa Thanksgiving, ay hindi lang kainan, masarap, masaya. Bakit? May pakimkim pa. Nakasobre, nakacheke. Bakit? Nagpapasalamat siya. Binili siya ng Lord. Millions eh. Oh, gusto niyang i-share yung part of it, of course, yung church. Gusto niyang, sabi nga niya, ang pinagpe-pray mo dapat, Lord, gusto kong tulungan mo ako, ma-increase ang tithe ko. O, dati ang tithe niya, 3-0 lang eh. 3 figures. Lord, gusto kong maging ng 5. O, di 5, di 10,000 na, no? Gusto kong maging 6, may 600,000, 800,000. Lord, gusto kong maging 7. Ba, in-honor ng Lord. Bibiro mo, nakakapag-tithe siya ng more than 1 million. O, totoo, yung kinita niya, may 1 million, may gitang tithe niya. Bakit? Ang laki ng binigay sa kanya ng Lord eh. Sabi niya, ang pag-increase ng iyong tithe, yun dapat ang goal nating lahat. Wow, sabi ko, ikaw nga lang nadinig ko nung ganyan eh. Sa totoo lang, sa church, kung lahat ganyan, hindi mamamroblema tayo sa pan-rental, pambili ng van. Yung van na inuhulugan natin, more than 2 years na yata kami. Salamat 5 years yun eh. How I wish, merong isa talaga, nakakuha ng blessing kay Lord. Babayaran ko na lang lahat, one time, lahat ng balance. Woo! Sana ganun. Kasi ang prayer niya, Lord, help me increase my tithe. Yan ang panlaban sa mga kurakot, sa mga naghihirap, ang daming utang. Ibigay mo yung tithes, dagdagan mo pa. Dati ang tithes niya, 10%, naging 20% na. Oh. Ngayon, ang kanyang goal ay, Lord, help me increase my tithes. Dati, 5 figures lang, naging 6 figures. Ay, ang tagal ng 6 figures. Ang 6 figures, mga 900,000, 6 figures pa rin yun ah. Sabi niya, Lord, gusto ko 7 figures. Di 1 million and above. Pwedeng 2 million, 3 million. Ngayon, may sinira na naman sa akin kahapon, meron siya nilalakad, 150,000 plus ang komisyon niya. Dollars yun. Bakit? Gusto kong gawin eh. Nagpunta nga kami doon sa Zambales eh. Una, may Subic kami nakita, tapos sa may San Marcelino. Gusto kong gawin yung ginagawa niya. Nang tinatry ko na, pati ang wife ko, sabi ng Lord sa akin, hindi yan ang para sa'yo. Ay, okay po, sige. Okay po. After few days lang, a week or two, merong pumasok sa akin na real estate. Yun ang dinidil ko ngayon kasi license broker ako hanggang ngayon eh. Talagang nire-renew ko yung license ko. Kung ano yung para sa'yo, yun ang tanongin mo kay Lord. Huwag mong gayahin ng mga UBI, mga... Lahat yan, sige, ulang pasagan ng trip. Huwag mong gayahin yung magbebenta ka ng memorial plan. Huwag mong gayahin yung ginagawa niya ng mga veterans affairs, yung mga federal laws. Anak ko, kahit pag-aralan mo, pag hindi sa'yo, kahit alam mo na, wala kang makukuha ang kliyente. Bakit? Yun ang binigay ng Lord sa kanya eh. Kasi ang kanyang principle sa buhay din, o kaya motto, hear and obey. Hindi naman kami nag-usap. Di ko naman siya tinron. Di ko nga alam kung nag-attend niya ng prophetic institute. Alam ko, nag-conduct kami ng hear and obey sa kanilang church. Pero yung kanyang lifestyle ay hear and obey. O kaya nang sinare ko kahapon itong In His Footsteps, tuwan-tuwa siya, yung mga pastor, pag alis ko, pinag-uusapan pa rin yung message ng Lord na yan eh. Yan ang panglaban sa mga kurakot, mga naghihirap, daming utang, yung number 2.
mag-tithe ka, i-increase mo yung tithe mo. So sa dami na yan, 11, paano ko i-explain yan isa-isa sa inyo? First two pa lang, ang haba na, di ubus na yung aking isang oras. Kasi gusto ko isang oras lang ako mag-share. Introduction pa lang to na share ko. Ano yan? Boastful, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful. Pag binigyan, hindi man lang nagpasalamat, o kaya hindi man lang marunong magsabi ng thank you. Unholy, number 9, without love. Ayaw magpatawad, unforgiving spirit. Now, false accuser. Gumagawa ng mga chismis, pumapatay. Sino dito nakapatay na ng ilang taon nang napatay mo sa pamagitan ng chismis? Without self-control. Brutal, number 14, despisers of those who are good. Tama yung ginagawa, pero sabi mo, arte lang yan. Siya lang yan. Ay, wala yan. Hindi yan biro mo yan. Maraming ganyan eh. Hindi natutuwa pag pinagpala ang isang kapatid. Sisira pa. Galit siguro yan sa offering. Siguro. Naku, mga yan. Hindi natutuwa. Ako, nang nakabili siya ng sasakyan, alakala ko, van lang, yung pala yung kotse. Binayaran niya cash. Hindi makapaniwala yung ahente ng Toyota. Pastor po kayo? Oo. Totoo. Bibili kayo, tapos cash, dalawa pa? Oo. Kasi ngayon lang ako nakakita ng pastor. Kasi nga, ang goal niya sa buhay, ma-increase pa yung kanyang tithe. Yung iba pagka may ganyan, dapat matuwa ka. At least may nauna na sa iyo. Ikaw nang susunod. I-claim mo yan. Sana pagka kayo natutuwa, mag-thumbs up naman kayo para namang maligaya naman ako din eh. Ano pa? Ito matindi. Reckless, traitors, conceited, lovers of pleasure, more than lovers of God. Inuuna yung sa puso, inuuna yung pera. Ay, nako. Pero ang pinakamatindi sa lahat dyan yung number 19. Having a form of godliness but denying its power. Iyan ang pinakamatindi sa lahat. Akala mo, seryosong-seryoso, sumasamba, talaga nandyan, tutulong. Pero yung buhay niya, yung kaliwang paa nasa kasalanan. Yung kanan, parang tama naman, naglalakad sakang. Alam niyo yung sakang? Yes po. Ang hirap ng ganyang buhay. Compromiser ka, balimbing ka. Iyang mga yan, yung 11, alin dyan ang prominent mo? Wala na ba ibang makakasagot niya kundi ikaw lang din eh. Ilan dyan ang sayo? At baka naman katulad yung kanina, all of the above na. Sila Kristiyano. Sa totoo lang, ewan ko si Oni, nakasakay yan sa motor kung nakakapakinig ka pa, pero napakinggan na niya nung Monday eh. So I pray, tayong lahat, our goal is to get rid of all these schemes of the evil one and let's just follow the righteousness of the Lord. Okay, let me proceed to the other one. 7 deadly sins. Yan ang binigay. Okay? 1, 2, 3. Pag tiningnan nyo yan, 7 lang yan ha. Yan ang passages, makikita nyo. Pero anong panlaban natin dyan sa deadly sins? Di yung godly virtues. Pag pride, anong panlaban natin? Humility. Pag anger, gentleness. Pag may envy ka, inggit, kindness. Last, edi you go for purity. Bigyan ka ng Lord ng secondary virginity. Yan ang sinabi ng Lord sa wife ko eh. So, nakawin ng buhay mo, kung sino-sinong pinatulan mo, sino-sinong ginawan mo ng kahalayan, ganon. Pag nag-repent ka at mag-aasawa ka, keep your heart pure, and God will give you, ang word ng Lord ay secondary virginity. Wow. Ang galing ng Lord, no? Gluttony, katakawan, self-control. Sa halip na isang salop na bigas, isang tasa na lang. Nako, slothfulness, katamaran, diligence, magsimipag ka, greed, di generosity. Kung ang nararamdaman mo, puro pakabig ka, ngayon magbigay ka naman ng magbigay. Mas mapalad ang tumatanggap kaysa nagbibigay. Amen? No, amen po. Mas mapalad ang nagbibigay. Okay, let's proceed.
sa next, ang dami nito eh. Ang tatlong kalaban natin in the last days ay the world, the flesh, and the devil. Yan tatlo na yan, ang worst enemy natin ay hindi yung kapaligiran. Nakatira ka sa puro bakla, puro mga nagnanakaw, puro mga drug addicts, puro mga prostitutes. Hindi ka pwedeng maging katulad nila kung ayaw mo, wala silang magagawa. Those are just suggestions surrounding you. But the decision remains to be yours. So, hindi yan ang number one enemy, yung world. Nagdadamit sila na lumalabas na yung private parts ng katawan mo. Yung iba, inilalabas. Ay, bakit ganyan? Eh, kasi yan ang word values eh. Si Satan, yung number three, hindi yan ang worst enemy natin. Talo na yan eh, doon sa krus. Sabi nga sa 1 Corinthians 2 verse 8, had they known, sabi nila, ng mga principalities, na doon sila matatalo, sana hindi nila inalaw si Lord na mamatay sa krus. Sana sinaksak, inulog sa balon. Bobo nga eh. Bobo sila eh. Hindi nila alam doon sila matatalo. Kaya si Satan, wala na yan kapangyarihan sa atin. Nagsasuggest lang yan. Kung meron kang relasyon na hindi tama, putulin mo. Kung may nakikita ka sa kanya na nagko-compromise siya, baka mahawa ka pa, di putulin mo. Kasi wala namang magagawa ang mundo o kaya si Satanas kasi ang nagdidesisyon, ikaw. Kaya yung number 2, the flesh. So the world, the flesh, and the devil. Ang number 1 enemy natin yun, the flesh. Ikaw kasi nagdi-decide. Ay, talaga itong demonyo na to. Naputulan na naman kami ng kuryente. Yung isa naman, ay naku, talaga itong demonyo na to. Natirik kami sa karsada, walang ako ng gasolina. Kung pwede lang magsalita ang demonyo, hindi naman ko kasalanan eh, hindi ka nagbayad sa Meralco, tapos ako sisisihin mo. Okay, hindi ka nagpakarga ng gasolina, tumiri ka, tapos ako may kasalanan. Kaya ang talagang number 1 enemy natin, kaya nagkaganyan ng buhay natin, walang iba, kundi ikaw din, ako rin. Kaya ng 3 worst enemies natin, hindi talagang ang world, hindi si Satanas, kundi ikaw mismo, ako mismo. Yan ang kalaban natin in the last days. Oh, alam mo palang mali yung ginagawa ng boss mo. Yung boyfriend mo, alam mo, merong ginagawang kalokohan. Yung boss mo, merong relasyon na hindi tama, ay diyan ka. Tapos nag-attend ng Bible study. Oh, one time, yung aking captain waiter na ako yung nagtatrabaho sa Hyatt Regency. Sa sobrang tuwa niya, marunong akong gumawa ng report. Dapat siyang gagawa, sa akin pinapagawa. Pagkatapos, sama na uli ako sa waiter, mga grupo. Tapos yung commission, kasama ako sa hatian. Kahit hindi ako kasama sa hirap. Sabi niya, gusto ko yung ginagawa mo, Dante, tsaka tutulungan kita. Ganun. Tapos lumapit sa akin, pag tumawag yung asawa ko, sabi mo, wala ako dito. Oo. Tapos may kasama siyang babae, ang ganda. Siyempre, alam ko, hindi niya asawa yun. Pumasok doon sa kwarto na malapit sa akin, nakikita ko. Tumawag yung asawa niya. Trrrring. O, di sinagot ko, alam po, sino to? Andiyan ba si Eric? Sabi ko, sino po ito? Ako, wife niya. Sabi niya sa akin, sabi ko, pag tumawag kayo, sabihin ko, wala siya rito. Ano? Nandiyan ba siya? Opo. Bakit kanina sagot mo? Kasi yun ang sabi niya sa akin, na pag tumawag kayo, sabihin ko, wala siya rito. Di, tangagin mo. Di kinato ko yung pinto. Nung nagbukas si Eric, hindi ko alam kung nakadamit pa ba o. Nasabi niya, bakit? Yung asawa niya tumawag, di ba sabi ko sa iyo, pag tumawag, sabi mo, wala ako rito. Yung nga po yung sinabi ko. Ako lang ang tumatawa. Grabe si Mayet, di na to. Si Marlene, hindi na tumatawa. Kasi pang-apat na yata niya nadinig kita. Alam niyo, sa totoo lang, galit na galit siya. Sabi ko, susumbong ko kayo sa personnel department. Mali yung ginagawa niyo. Susumbong ka sa asawa niyo, mali yung pinagagawa niyo. Wala naman siya magawa. Bakit? Matapang din naman ako eh. Naku, lagi na akong pinag-iinitan. Hindi na ako nakalagay doon sa office. Kung saan na niya ako ina-assign, magbubuhat, maghugas ng kaldero, ng mga... Okay lang sa akin. Kaya lang nag-resign na lang ako. Bakit? Yan na pala ako. Yan mga kapatid, kung gusto yung sumama dito sa journey natin na to, hindi ako si Dante Velos na nagsasabi siya, no, ang Lord kakausapin ka. Ayusin mo na lang ang buhay mo. Ganun din ang ginagawa ko. Meron naman magtuturo ko, tapos hindi ko naman ginagawa yung sinasabi ko.
Kung ngayon ka nag-enroll sa JSO, mag-aral ka. Para pagka tinanong ka, nakakasagot ka. Oh, Amen. hindi yung basta makapasa lang, makakuha ng diploma. Doon ka na lang pumunta sa recto. Pwede kang kumuha ng bachelor o kaya masteral o kaya doctorate pa. Bigay mo yung best mo kasi ino-honor mo si Lord sa ginagawa mo. And everybody says, Amen. oh, amen. So, hindi ito pagalingan. So, number one enemy mo, hindi ang world, hindi si Satan, kundi sarili mo. Alright, sabi ni Pedro, habang siya nangangaral, grabe, pinakilala niya si Jesus of Nazareth, ipinapako pa natin sa krus, siya ang tagapagligtas, ganyan. Sobrang sakit sa damdamin ng mga audience niya. So, ang tanong nila, what shall we do that we might be saved? Parang kay ano yung Philippian jailer sabi niya kay Paul, anong gagawin namin para maligtas? Anong sagot ni Peter? Ha? Believe in the name of the Lord Jesus Christ? Hindi. Ang sagot niya, save yourselves from this corrupt Generation. generation. O, tapos sinabi niya, siyempre, paano mo ma-save ang sarili mo from this corrupt generation? Siyempre, si Jesus, let Him be the Lord and Savior of your life. So, in-explain na lang niya, to cut na lang story short, there were 3,000 souls that were brought to the Lord that day. Chapter 2, verse 41. And makita nyo, verse 42, nagkaroon ng church. Chapter 4, verse 4, naging 5,000 yung 3,000. Chapter 6, verse 1, they grew rapidly in number. And chapter 8, verse 1, they were scattered abroad. And chapter 17, verse 7, they turned the world upside down. Nagsimula sa 12, naging 120, naging 3,000, naging 5,000, naging hindi na mabilang, hanggang nag-abroad na ang mga Kristiyano at they turned the world upside down. Pwede pa rin mangyari yan ngayon. Magsimula sa akin. Oo. Kasi baka mahirapan ka, sumunod ka sa akin, kung di mo naman desidido na gawin yan, tama na yung drama, tama na yung kalasuan, tama na yung pagsisinungaling, tama na yung katamaran, tama na yung paninira. Gawin mo lang yung tama, bahala na ang Lord sa susunod. Yan ang gusto kong i-share sa inyo. Okay, marami pa yan kaya lang alas 8 na, nagsimula tayo late na. Gusto ko 1 hour lang Sa 7 churches, sa Revelation, true story lahat yan. Doon sa 7 na yan, pinag-aralan ko mabuti, mga kapatid, ang Ephesus, naku, nawala ang first love. Ang Smyrna, persecuted church pero hindi bumigay. Wow! Ang Pergamum, ano nangyari diyan? Nag-compromise. Kasi sa hirap ng buhay, yan, bumigay na lang para makakain lang o kaya magkatrabaho lang. Yan, compromising church. Ang Thyatira, ganun din. Nakokorap. Pag may binigay, kahit na alam niyang mali, sinusunggaban. Magkaroon lang ng boyfriend, magkaroon lang ng trabaho, kahit mali ang pinapipirma sa kontrata, mayroong pinipirma na hindi naman yun na nangyari. Ayan, nakokorap. Ang Sardis, ganun din. Patay na church. Ibig sabihin, walang nangyayari. Bakit? Kasalanan ang nakikita sa gawain Ang mga namumuno nasa kasalanan, nagsisinungaling, nakikikompromise. O tinan mo, pang-5, pang-6, Philadelphia. Wow! Tumira kami sa Philadelphia for 2.5 years. Doon sa Pennsylvania. Dating capital yan ng Pennsylvania, yung Philadelphia. The city of brotherly love. Pero away-away sila doon ngayon. Yung mga itim ayaw sumama sa puti, vice versa. Ayaw nila sumama sa mga Hispanics. Kanya-kanya meron talaga racial discrimination. Yun ang nangyayari sa Philadelphia ngayon, sa States. Pero during that time of the 7 churches, wow, hindi yan nagko-compromise ang Philadelphia. Meron palang totoo na kapatid natin o church na ayaw makipag-compromise sa kasalanan. Wow! And the last one, Laodicea, yan yung ginagamit mo, Revelation 3:20. Hindi yan for salvation. Ang Laodicea ay church na nagko-compromise, patay na, walang pag-ibig. Ang general description, lukewarm. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya kumakatok ang Lord sa pintuan, hindi for salvation yan, for revival. Balik ka na kay Lord. Parang ganon.
Pag yan ay gagamitin mo bilang pastor, bumalik ka na kay Lord. Kung kinakalang putuloy mo yan, trabaho mo yan, o relasyon mo na hindi tama, balik ka na kay Lord. Yan ang revelation. So sa 7 na yan, nakita ko meron 2 na dapat nating sundan. Ang Smyrna at saka Philadelphia. Hindi talaga sila nagko-compromise. Kung merong isa na makapagsisimula nito sa pamilya ninyo o sa church natin, I pray I will live this life until I meet the Lord face to face. Mahirap gawin yan. Challenge ako ng Lord ng last week, ng Sabado. Akala ko, para sa akin lang yan. Sabi ng Lord sa akin, i-share mo yan sa church. I-duplicate mo yung sarili mo. Paano ako maduduplicate kung ako mismo, hindi ako desidido? Gusto mong ayusin ang buhay ng church, magsimula sa buhay ko. Yan. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy. Nag-aaral ka sa Bible school, tapos nagsisinungaling ka. Wala ka namang sagot. Nung nagkakaroon na ng sagutan, saka mo lang sasagutan. The following day, popost mo, perfect ang score mo, pero nandaya ka pala. Sino niloko mo? Sarili mo. Kaya tama na yung ganyan. Kung naintindihan niyo sinasabi ng Lord, tapos na tayo dyan. Okay, so ano yung kalaban? Nicolaitan spirit. Yung 7 churches, yan ang number 1 enemy, compromising spirit. Revelation 2 verse 6 and 15. Grabe yan. Lahat gagawin para ilayo ka kay Lord. Masira ang pangalan mo, masira ang church. Number 2, Jezebel spirit. Hindi babae yan. Yan ay spirit, may manipulation, control, seduction. Nagsasabi ng mga maling prophetic word. Hindi nagsasabi sa asawa. Asawa yan ni King Ahab, si Jezebel. Hindi ibig sabihin babae ang Jezebel spirit. Yan ay pag merong manipulation, may control, may seduction, immorality. Yan, Jezebel spirit. Huwag mo sabihin, yung babae na yun, yung song leader, yung Jezebel spirit. Huwag, pwedeng lalaki yan. And the other one is Balaam. Ano yung Balaam? Naku, for sale na prophet yan. Prophet for hire. Nasusuhulan. I-curse mong Israel. No, I cannot do that. I-curse mo. Ako ang bahala sa'yo, bibiyang kita, sabi ng hari. Nung i-curse niya, lumabas puro blessing. God can turn the curses of the enemy sa buhay mo into real blessings. Ang Lord yan, walang ibang makakagawa niya kundi si Lord. Pero later on, in-entice niya si King Ahab to entice Israel into immorality and idolatry. So, hindi nga niya ginawa, pero yung hari, gumawa ng parang Israel makorrupt din. Talagang compromising spirit, yung 3 na yan. Yan ang number 1 enemy ng church. Yan ang number 1 enemy mo, enemy ko, compromising spirit. Seducing spirit, controlling spirit, insubordination spirit. Lalabanan natin yan in His footsteps. Pag si Lord ang nasa sitwasyon mo, sitwasyon ko, sigurado hindi niya gagawin ang anumang bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon. And everybody says, na-share ko yan na wala akong PowerPoint kahapon. In the last days, marami yung tama ang puso, lalong magiging tama. Many who are pure will be more pure. Pero in the last days, sabi ni Daniel, yung lawless o yung corrupt, magiging more corrupt. Yung righteous will become more righteous, but the wicked will become more wicked. So, mamili tayo. Kayong 13, kung ilan matay nga, I don't know. Kasi binigyan ko ng pagkakataon ng lahat makadalo. So, kung ilang churches tayo, merong sa isang church, merong 5, 10, 20, na they resolved in their hearts na mamuhay ng tama, di panalo tayo kahit 5 lang yan o 10. Count yourselves in. Let's join this journey of the Lord. Alright, ulitin ko, nagre-raise up si Lord ng righteous. People who will follow Him in righteousness at saka who will be serving God faithfully. So yan ang 7 churches, pero praise God, meron 2 tama, Smyrna and Philadelphia. Now, part 2 na, yun ang background ng sinasabi ko
10 parts ito. Naku po, pandalawa pa lang tayo. Part 2. Ano yung part 2? Ayan o. 1 Peter chapter 2 verse 21. For to this you were called, because Christ also suffered for us. Nadaanan niya lahat, pinagdaanan natin. Tinukso din siya, napagod din siya, nagutom din siya. Ang daming mga nangyari sa buhay mo na pinagdaanan na niya lahat yan. Pero He left us an example so that we can follow His steps or footsteps. Sabi sa lalagay ko pala dito, 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Ano kalagay doon? Christ, who knew no sin, became sin for us, that we might become the righteousness of God. So ang Lord, ginawa na niya ang lahat para sa atin. Pag sinabi niyang, be holy, because I am holy, in everything that you do, be holy because I am holy. 1 Peter chapter 1, 15 and 16. Ibig sabihin, kaya natin na lumakad sa kabanalan kasi hindi niya tayo bibigyan ng ganyang command kung hindi na tayo i-equip ng grace, ng power to overcome sin. Christ, who knew no sin, became sin for us that we might become the righteousness of God. So nag-set na siya ng example for us to follow. So let's just follow the footsteps of the Lord. So yan. Binigyan na tayo ng Lord ng example. Yan, no? Yung lumalakad, sundan natin yung yapak ng Lord. Sa totoo lang, ang tanong ngayon, ikaw, kamusta ka na? Ako, kamusta na rin ako? Tayong lahat. Sumusunod ba talaga tayo kay Lord o nagko-compromise tayo? Huwag kang sasagot kasi mahalata. Tayo na lang, ha? Anong buhay meron si Lord? Ay, yung haba nito hindi ko na ito i-expound. Led by the Spirit. Ano pa? Merong prayer and fasted life. Yan ngayon ang ginagawa ko Nagpa-fast ako 1 meal a day. Ang problema, kasi may maintenance ako, kaya kumakain-kain ako ng konti, iinom ako. Pero ngayon, nag-resolve talaga ako, 1 meal a day lang ako kakain. Sinimulan ko na kanina. Bakit? I want to discipline myself. Kasi gusto ko pang mahaba ang buhay ko kasi ang daming perang papasok sa buhay ko. Gusto ko mapakinabangan ng gusto. Wow. Wala ba matutuwa dyan? Matuwa naman tayo lahat. Bakit? Kiniklaim ko, dinideklara ko, ikaw naman ang hirap ng buhay. Lagi na lang, mahal na lang bili ngayon, taas ng gasolina. Away-away pa sa Senado. Yan ang dinideklara mo, yan ang mangyayari sa iyo. Ideklara mo, pagpapalain ka ng Lord. Ideklara mo, itong taon na to, aangat ang buhay mo. Yan. Tingnan mo si Lord, guided siya by the Holy Spirit, led siya sa prayer and fasting as a lifestyle. Number 3, ano pa? Malalim siya sa salita ng Diyos. Ito pala, aayusin ko pala ang animation nito. Nagkabali-baliktad ng kakagawa ko. Mamaya, idadagdag ko yung 2 Corinthians chapter 5, verse 21. Christ who knew no sin. So, yung tatlo na yan, evident yan sa buhay ng Lord. Led by the Holy Spirit, may prayer and fasted life, malalim sa salita ng Diyos. May dalawa pa. Ano yun? Ay talagang worshiper siya Sabi ni Satan, bibigay ko sa lahat itong nakikita mo na yan, akin yan. Pag sumamba ka lang sa akin, worship the Lord God alone and no one else. Kita mo? Ako ngayon sa biyaya ng Lord, tuwing maga, kung anong oras ako magising, minsan 1:30, minsan 2 o'clock, minsan 3 o'clock. Pero most of the time, between 2 to 3 or 2 to 4, yan. Pag ako ay maihi, siyempre, babalik ako sa higaan. Pag hindi na ako makakatulog, pabiling-biling pa ako, yun na yung sign, magde-devotion na ako. Kaya ang oras ng aking devotion, unpredictable. Bisa nga, 1, 12:30 pa lang Siya, 1:45. Bisa 2 o'clock. Sige lang. Basta malaga, day and night. Ano ba yung day and night? 6 to 6. 6 ng gabi hanggang 6 ng umaga. Ano yung night yun? Yung day. 6 a.m. up to 6 p.m. Pagka alas 3 ka na madaling araw, pinaghalo na gabi at araw yun. I don't know. Ang mahalaga, you meditate on the Word of God day. 6 a.m. to 6 p.m. Night, 6 p.m. to 6
a.m. Bahala ka. Ang mahalaga, you meditate. Search the scriptures. Kaya yung number 3, importante. Number 4, you worship also. Oh, kahit 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Ang devotion ko, minimum ko 45 to 1 hour. Meron akong tayong haba, 2 hours mahigit. Eh, hindi naman sinabi ng Lord kung ilang minuto. Ang mahalaga, meron kang ginagawang ganyan. You have to get fed. Hindi pwedeng Sunday lang o kaya sa Jason ka aasa. You have to develop your own disciplined devotional life. Gusto mo lang ng blessing pero you don't exert efforts on how to be more intimate with the Lord. Oh, ang buhay mo pagulong-gulong lang. Bakit? Eh, hindi ka nagre-resolve in your heart to be different eh. Aangat ako ngayon. Ayaw ko na mag-compromise. Ganyan. So, yan ang buhay ng Lord. Number 5, dapat victorious ka lagi sa anumang klaseng problema or sitwasyon sa iyong buhay. Kaya, hindi kaya ni Satan si Jesus, umalis na lang. Dapat ganon, hindi ikaw yung nadala. Sa biyaya ng Lord, simula Sabado hanggang ngayon, takang-taka rin ako. Sabi ko, sarap pala ng buhay na wala kang naisip na kalokohan, wala kang sinasabi na nakakasakit ng damdamin, at wala ko talagang ginagawa na alam mo nakaka-displease kay Lord. O, di ilang araw na. Eh nangyari na yun sa akin noon eh. Ewan ko, 3 5 years ago, nakalimutan ko na eh. Na pwede palang walang kasalanan sa isip, salita, sa gawa in one day, in few days, in a week or two, or inabot ng isang buwan o more than 1 month. Sabi ko, sarap ng buhay. So nagpatotoo doon sa church ni Bishop Jerry. Ang sarap pala ng buhay na ganito. Pwede ka pala walang kasalanan in a day, in a 2-day life mo, 1 week. Ang sarap. First time kong ginawa yan, tuwan-tuwa rin sila. Ako naman, sarap ng pakiramdam ko, nagpatotoo ko ng ganun. Wow, wala ako nadinig na ganun. Pero naranasan ko, nang pauwi na ako, nang nandun ako sa Skyway 3, pauwi na ako ng bahay from Parañaque. Bumaba ako dun sa, Quirino Avenue exit. Hindi na ako sa itaas, doon ako sa baba, dumaan, papuntang Nagtahan, ganun. Eh, traffic. Di, ang buong hina, nandun sa baba, traffic, alalaki ng mga truck. Kasi mga alas 3 yun eh, ng hapon eh. Tapos mamaya tumunog ang cellphone. Kinuha ko kasi sino kaya to? Sabi ng Lord sa akin, hindi ba bawal ang mag-cellphone while driving? Ay, oo nga po pala. Sorry, Lord. So, habang tumatakbo, umusat-usat, tapos sabi sa akin ng Lord, ba't wala kang seatbelt? Dapat naka-seatbelt ka. Ay, oo nga po pala. Sorry, Lord. So, in a span of siguro 3 to 5 minutes, nakadalawa na ako kasalanan kagad. Ay, nako. Kaya walang pwedeng magyabang. Oh, no one can boast about your righteousness. It's the grace of the Lord that abounds in you. Kaya kung halimbawa, mayroon kang gustong pagtagumpay na kasalanan, huwag kang magyayabang, kaya ko to. Anong kaya mo yan? Lord, tulungan mo ko, help me to follow you. Ganon yan. Eh, nadulas ka, nagkamali ka, di tayo lang. Huwag yung gagapang ka pa doon sa kasalanan mo. Huwag na. Tumayo ka na. Lord, sorry po. Ganon ang gagawin natin. Wala dito pwede magmalaki, kaya mong mabuhay na walang kasalanan tomorrow hanggang next week. Huwag kang magyayabang. Let's just live according to the grace of God daily or one day at a time. And everybody says, Amen. Ano pa meron si Lord? Sabi niya, ang buhay ko ay ang pagkain ko ay alamin at gawin ang kalooban ng Diyos Ama. Yan ang gawin natin mga kapatid. Hindi yung nabubuhay ka para kumain. Kumain ka dahil kailangan mong kumain, pero ang pinakang pagkain ni Jesus, alamin at gawin ang kalooban ng Ama. Tapusin ang kalooban din ng work na binigay sa kanya ng Ama. Kaya pagkatapos na ganyan ang buhay niya, pinirepare niya ang sarili niya, Matthew chapter 4, at yan ang gusto niya, alamin, gawin, at tapusin ang pinapagawa ng Lord. Kaya pag nangangaral siya, grabe, signs and wonders. Healing, casting out demons. Kaya ang daming tao sumusunod sa kanya, at talagang salamat sa Lord, binigyan niya tayo ng example. Iba pala ang buhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos, merong spiritual magnet, nakakahawa.
So yan ang gawin natin, huwag pa-cute. Minsan nagpapa-cute tayo eh. Sinasama ko lagi sarili ko ha. Minsan akala mo, ang galing-galing mo. Tapos nadapa ka, nag-fasting. Yung isang kapatid natin, naka 40 days. Fasting. After that, nag-commit naman sila ng fornication. So hindi fasting ang pinaghahawakan natin para tayo ay maging matagumpay. Yabang lang yan. Pinagmamalakin mo, naka 40 days, tapos nag-confess ka sa akin. Oh, nahulog sila sa kasalanan, nag-commit na naman sila ng fornication. Katatapos lang mag-fasting yan ha, kinausap ako. So, hindi ang fasting ang makapagbabago, hindi ang membership sa church, kundi yung decision mo sa puso mo, na susundin mo yung tama, yun ang gagawin mo. Mamaya, makita mo, yung kapatid mo, biglang, Kuya, pag-pray mo ko, pagod na ako. Yung nanay mo, yung asawa mo, o yung makasama mo sa opisina. Bakit? Kakaiba yung buhay mo. Eh kasi si Lord ang nasa puso ko. Pag-pray mo naman ako, gusto ko Ayun! Yung buhay pala na tama, maraming tatamaan. Ewan ko kung may natutuwa pa sa mga sinasabi ko. Okay? O last. Ba? 1 hour and 20 minutes na dito pero wala pa akong talaga kasi late naman tayo nagsimula. Oh, sinong meron na buhay na ganyan nakalulugod? Si Caleb. Iba ang spirit ni Caleb. Bakit? He wholeheartedly obeyed the Lord. Yan, dapat meron tayong Caleb spirit. Huwag tayong makikiisa doon sa mga alam mo mali ang buhay. Number 2, si Samuel. Oh, meron ba akong kasalanan? Meron ba akong pirako na hindi ko nagawa? Meron ba akong utang hindi ko binayaran? Wala po, wala. O, sana ganun lahat tayo. Meron tayong spiritual integrity. So kung sa tingin ninyo, tinatamaan ka, meron kang mga ginagawa na alam mo yung mali, eh buhay ka pa naman eh. Samahan mo ko, tayo, 2 tayo, 3, 10 na tayo, 20 na tayo, 50 na tayo. Aba, ang laki na yan, na, bilang na yan. Si John Wesley, sabi niya, give me 10 men who hate nothing but sin, and I will turn the world upside down. O yan, kaya maraming Methodist churches all over the world. Ang founder, John Wesley. Ang prayer, give me 10 men who hate nothing but sin, and I will turn the world upside down. Okay, si Paul, follow my example as I follow the example of Christ. Eh, persecutor yan eh. Grabe yan. Pinapatay niya. Sige, patayin niya si Stephen. Talagang compromiser, mamamatay tao. Ang galing niya, ginagamit niya sa pang-sakit, pananakit ng kapwa. Pero mo, binago ng Lord. Kaya nang siya namatay, persecuted siya eh. Hindi ko alam kung anong kamatayan na inabot niya. Parang, ewan ko, he was beheaded yata or crucified upside down. Si Peter pala yun. Sa pag-aaralan ko pa lang. Pero tinan mo, siya handa nang mamatay para kay Lord. For me to live is Christ and to die is gain. O, yan ang mga napapala ng mga tao nagdidesisyon na susunod kay Lord. Nababago ang buhay pa sa patay kay Lord. Hindi backslide dito, backslide doon, paulit-ulit sa kasalanan, balik na, lumayo na kay Lord. Ay, hindi. Merong mga nakagawa talaga niyan, purihin ng Lord. Kaya nga, isa si John Wesley at yung mga kasama niya. Ano pa sabi ni Paul? I have fought a good fight. Wow. I have finished the race or the course. I have kept the faith. Yan ang sundan natin. Usually, mababasa mo yan pag may nakaburol eh. Oh, na yung kapatid natin, si pastor talaga, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Sana ganyan, sana all. Alright? Maraming klase ng mga kasalanan. Binanggit ko na ang mga iba. O anong gagawin natin? Eh di, tapos na. Tapusin mo na yung kasalanan mo. Kung ikaw ngayon ay seryoso, samahan mo ko, lakad tayo kay Lord. Alright? So, ano ba yung fear of God? To fear the Lord is to hate evil. O yan, ganyan lang kasimple yan. Gusto mo hindi ka naiihi sa pader? Gusto mo hindi ka na manonood ng malaswa? Gusto mo na hindi ka magsisinungaling, magpapakwit ka, gagawa ko ng kung ano ng mga istorya?
matakot ka kay Lord. Kasi ang tunay na fear of God, ayaw mo ng mali. In-apply ko yan sa buhay ko eh. Ako nga, dapat may bahay na kami, 1992, kasi ako yung naglakad ng tatambakan ng tubig dyan sa Daraitan, Tanay eh. Abay, ang komisyon ko, laki, 11 million. So, nang binigay ko na yung mga papeles, inayos ko. Ako mismo nag-ayos noon eh. Pati mga NPA, yung mga taong nakatira doon, pinagbibigyan namin ng 10,000, tuwan-tuwa. Pag nabayaran na kami ng nawasa, plus 50,000 kayo, plus relocation, tuwan-tuwa kami, lahat, ako. Ako naglakad noon, we spent 10 million lahat. Taxes, pinaayos namin, ganyan, ganyan, ganyan. Bay, nang sinabit ko na sa nawasa mga dokumento kasi ako may special power of attorney. After 1 month, dati, punta na tayo sa nawasa. Babayaran na tayo. Oy, tuwa ako, tuwa siya. Tapos sabi ko, sir, ba't ganito? Ay, ang nakalagay lang sa ating offer to sell ay 80 million. Eh, bakit itong pipirmahan ko? May cheque na sa pangalan ko kasi ako may special power of attorney. Eh, ba't ang nakalagay dito? 340 million natin binebenta at tayo babayaran. 340 million. Sabi niya, kasi marami tayong babayaran, mga board members, mga kung sino pa dyan para mabilis. Talagang alam, bibigyan natin sila. Sabi ko, hindi ko mapipirmahan ito, mananagot tayo sa itaas. Dante, pirma mo na, ako nang bahala sa susunod. Yung 20 million na down payment na yan, nakalagay sa pangalan ko eh. Yung 11 million na pinangako ko sa iyo, ibibigay ko kaagad sa iyo. Pirmahan mo lang, ako nang bahala. Sabi ko, hindi po. Alam nyo, mga kapatid, noong pa dapat, may pera na ako. Ay, 1992, ang laking pera noon. Para ka nasa DPWH, bilyon-bilyon ba naman na nakukurakot ng mga yan? Hindi na nahihiya. Bakit? Walang Panginoon eh. O ikaw, kikita ka lang ng few thousands o kaya po-promote ka pero nagko-compromise ka. Kaya itong challenge na ito ay mga simpleng taong kinakausap ko lang, tayo, ikaw, ako. Sumunod na lang tayo sa tama. Bahala na ang Lord sa susunod. Okay, so yan ay mensahe para sa iyo, para sa akin, and it's a warning from the Lord. Okay? Let's follow the footsteps of the Lord. O, last, ito na. Ito na pala yung libro. Hindi ko alam kung yan ang libro eh. Wala nga ako nakitang cover ng libro kung ano libro yun eh. In 1996, yung isang pare, si George McKenna, taga, ano yan eh, taga Chicago, nakabili ng libro na ang author ay si Charles Sheldon. 1896, yung libro na yan. 30 million copies ang nabenta during that time. Matindi, ano? Si Charles Sheldon. Nung nabasa yan ni, ni Father, George, merong 4 nakakilala niya. Yung isa si Dr. Maxwell Clergyman. Yung isa ay, ano ba ang trabaho ng isa? Basta 4 in-apply talaga nila, nagkaroon talaga ng revival. So ngayon, mga kapatid, kayong nakikinig, hindi ko alam kung ilan tayo ngayon, 13, 14, I don't know. Kahit isa lang sa inyo, 2, o tayong lahat, 16 sundin lang Bishop. natin yung pinapagawa ng Lord. Ilan tayo lahat? 16. Ban O, 16 po kayo. 16. O, ano ngayon kung isa lang o 2, 3, basta desidido. Kaya kung nandito ko lang, nakikinig ka lang sa akin at hindi mo naman talaga gagawin ito, sayang naman. Gawin mo ito, ano man ang mangyari sa buhay natin, humarap tayo kay Lord, ay sigurado, nakakatuwa, naharap tayo kay Lord na ang buhay natin tama. Ngayon, ito yung challenge ko. Alright? Ayan, ito yung karugtong nung patungkol doon sa nagbasa ng libro. Anyway, yan si Father, ano nga pangalan to? George, okay? Tapos, pwede ba kayo magpagawa? Yan yung background. Pwede ba tayong magpagawa ng bowler? Meron ka ba kayong kakilala? Ang alam ko, pag election, daming gumagawa ng ganito eh. Ilagay natin sa bowler, what would Jesus do? Question mark. Pero lagyan mo ng 1 Peter 2:21. Katulad yung mga naka-display dyan, may Matthew 11:28, John 14:6.
Baller ang tawag dyan eh. Pag election, marami nagpapagawa ng ganyan eh. Pwedeng ibang kulay. O, lagay natin GLC sa sa dulo. O, pwedeng wala na lang para wag na lang mas kaya lang natin ginagawa para lumaki ang church natin. Wag na. Alagay na lang natin WWJD 1 Peter 2:21. Paikot. Yan, mag-inquire kayo ngayon kung magkano. Minsan inaabot yan ng 25 pesos o 50 pesos. Basta yung kulay iba-iba. Katulad sa baba, nakalagay, what would JD? What would Jesus do? Pero pwede na yung WWJD. Tapos pag nakita ng kaibigan, ano yan? Ito, gusto ko yung buhay ko. Kung ano yung tama at yung gusto ng Lord na gawin ko, yan ang gagawin ko. Yun, talaga. Nakalagay yan sa Bible, 1 Peter 2:20. Di nakapag-share ka pa. So kung meron kayong kakilala na gumagawa ng ganyan, para reminder sa akin, reminder sa iyo, na yan ang ating motto in life. Habang tayo naghihintay sa pagdating ng Panginoon, habang nagtatrabaho ka, habang may ginagawa ka, you will always be reminded, what would Jesus do? Kung tatanggap ka ng pera, alam mo ay mali. Kung makikipagrelasyon ka na alam mo ay mali. What would Jesus do if He were in my shoes? If He were in my situation or my place? Siyempre, hindi siya gagawa ng alam mo na hindi nakalulugod sa Panginoon. Medyo humaba ako, 1 hour and a half minutes. 1 hour and 30 minutes. Gusto ko sana 1 hour lang eh. Kaya lang wala na akong magawa eh. Napasarap ako eh. Pero yan lang mga kapatid. Aanhin natin ang mahabang turo. Aanhin ko yung maraming makikinig. Pero ang susunod ay zero. Ay naku po. So kung meron kayo dito, desidido kayo, di sama-sama tayo. Nang isinare ko to kahapon sa mga pastors, mga more than 30 lang sila, pero mga pastoral movement officers yun. Lumapit sa akin, pinakamalaking church pala ng GIL sa Olongapo. Pastor, gustong-gusto ko yung sinabi, mensahe mo, gagawin ko yan. Hindi ko kilala, Bishop Willie ang pangalan niya. Tapos yung mga pastors doon, nang umalis na ako, yan ang usap-usapan nila. Kaya sabi ko sa Lord, Lord, salamat po. Kung ito yung next assignment ko, i-share ko yung message in His footsteps. Dati, hear and obey. May libro pa nga kami. Kaya nga sabi ng anak ko, sulat mo yan, Daddy, gawin mo libro. I-record mo mamaya, tapos yung PowerPoint mo, ipadala mo sa akin. Akong gagawa, ilalagay ko sa chat GPT. Na pag tinype nila yan, yan ang lalabas, yung sinasabi mo. Hindi naman ako aspiring to be known o kaya magkaroon ng another libro. Gusto ko merong isa. Dalawa sa inyo. Ilan tayo rito? Tama na yung compromising spirit. Walang sinungaling, walang maninira, walang gagawa ng kalokohan. Kung gusto mong umangat ang buhay mo, sundin mo lang pinapagawa ng Lord. May mangyayari sa buhay mo. Yan. That's it. That's my presentation. Salamat sa Lord. Nakapag-share na naman ako sa inyo. I will share this to the whole world. Meaning, later on, sa JSOM, lahat ng mga dumalo, nag-attend na, nakagraduate, lahat ng ongoing ngayon, batches 15, 16, and 17, at lahat ng mga network ko, I will rally them to follow the footsteps of the Lord and leave the results to God. Iyan ang makapagbabago sa Senado. Yan ang makapagbabago sa ating gobyerno. Pag sinusunod natin yung tama at kalooban ng Diyos. And everybody says amen. Amen. Kanina, si Joyce, nabasa ko yung comment niya, ang feedback niya. Nang nakinig siya ng, ewan ko, nung Sunday ba yan o nung Monday, tuwan-tuwa siya. Sabi ko, Joyce, pwede bang mag-share? Kahit na ano lang, basta pakita mo lang yung epekto nito sa buhay mo. So sabi ko, can you do that? Ay, kasi may lakad po ako, baka hindi ako makarating ng on time, pero pipiliti ko po. Kanina sabi niya, bago ako nagsimula, dumating na po ako ng maga. Kaya, makinig tayo sa gustong i-share sa atin ni Joyce Rivera. Yan po. Good evening po, Bishop.
Clear po yung voice. Oo, clear na clear. Apo. Ayun po. Gaya nga po nung sinabi nyo, honestly, gusto ko lang po talagang manahimik, Bishop. Ayoko, kumbaga, ini-internalize ko lang po yung sinabi nyo nung Sunday, tapos nung Monday po. Tas feeling ko po hindi rin ako yung nararapat mahihain po kasi ako, 'di ba? Parang ayoko po na i-broadcast ko pa ganyan. Pero sabi nyo nga po, hear and obey. Maging brave, ika nga po, 'di ba? May something po kasi na nag-eager sa akin within sa puso ko na sabihin ko po sa inyo. Kaya po piniem ko po kayo kanina to encourage din po siguro kayo, Bishop, parang confirmation din po na nagpapabulong na somehow we are on the right track po. Yung pastor natin, kayo po, Bishop, dinadala po nyo kami sa mabuti at maayos na daan. Ito po yung impact niya sa akin. Parang siguro word din po ni Lord yun na nangungusap kasi 'di ba sabi ko nga po, JSOM graduate din po ako eh. Hear and obey din po, 'di ba po? Um, Alam niyo po yung pag-share niyo po sa amin nung in his footsteps, ito po kasi may message eh. Personally po sa akin, napaka-meaningful po niya and significant po sa patuloy na paglalakad po sa ways ni Lord. Sa panahon na po, kasi ngayon napakahirap po talaga niyang gawin, Bishop. Digital world po tayo, dami pong mga social media. So, sa grace lang po talaga ni Lord na malalakaran po natin to every day, every minute of our life po. Ganun po talaga, struggle po siya. Tulad din po ako ng mga ibang tao na pasemplang-semplang po yung buhay, dapa, daming bruises na po, pero keep on reaching sa Lord and His truth. Alam po ni Pastora Cynthia yan, yung mga struggle ko sa buhay. Bulong nyo na lang po, Pastora Cynthia. Pilit po inaabot yung kamay ni Lord, tumatayo po paulit-ulit, lumalakad sa footsteps niya. Amen po. Salamat po, Bishop, sa initiative na binigay niyo po sa amin, ibinahagi niyo po sa amin. Yung journey niyo po, sobra talagang kumbaga sabi ko nga po, 'di ba sabi niyo nga po, Lord, kunin niyo na lang po ako magsisimpa ako ulit. Parang ganun din yung sinasabi ko, sabi ko, Lord, kung may gagawin ako na mali, kunin niyo na lang po muna ako kaysa magkasala po ako. So, patuloy niyo po kaming inaakay sa tama at katotohanan. Yung message po ni Lord sa akin na parang may spark po siya apoy na parang nagsisilbing light na lagi ko pong mapi-feel or lagi naming mapi-feel na kapag pasemplang na naman po or may matetempt kami ng kaaway, maaalala po namin yung sinabi niyo na lakaran po lagi yung nilakaran ni Lord. Yung challenge po na share niyo po sa amin, hindi po iyan madali, Bishop. Ako po, struggle ko po yan. Personally talaga. Sobrang weak heart po ako eh. Puso po yung pinaka-deceiving sa akin sa lahat. So, guard our heart. Kahit po yun po yung weakness natin, si Lord po, syempre yung habag niya po nasa atin po palagi. Tuwing naalala ko po yung binabanggit mo po na lakaran ang tama, obey Him, wholeheartedly, lumalakas po ako. So thank you po, Bishop, sa message. God is using you in all the mighty ways He can. Yun nga po yung binanggit ko po sa inyo kanina para akayin din po kami. You are a light and guide to our path. Sabi ko nga po, pag naalala ko si Lord, yung crying po, yun po yung parang naisip mo yung mercy niya, yung love niya, yung forgiveness niya everyday. Yun po. Yun lang po, Bishop. Ang haba po, sorry. Thank you po. Kinukunan kita ng picture tayong lahat para may testimony naman tayo. Alam nyo, biro mo, 1898 pa pala yung libro. Hindi ko na nga matandaan yung kung sino yung author noon. Ang tagal na eh. Kasi sa library namin, ang mga libro doon matatagal na nga eh. Parang mga, na eh, parang Jurassic era na eh. Nang last time na pumunta ako sa Bible school namin, wala na pala nag-enroll ngayon. Wala na face-to-face, pati sa Foursquare Bible College, puro online na lang. Bakit? Ang mga tao, siyempre, ang convenience ang hinahanap nila. Walang pollution, walang traffic, wala nang pamasahe, minimal na lang ang gastos. Tapos nang tinignan ko yung mga libro sa aming library, naging librarian kasi ako eh.
Oh, tapos assistant registrar ako hanggang na ako na naging registrar. Janitor pa ako. Basta all around ako sa Bible school. Tinignan ko yung mga libro, ay puro may mga amag na, ang tatanda na, wala nang nagpupunta sa library. Tinignan ko nga yung dinonate ko na libro doon, Hero na Bay, tsaka Science and Wonders. Wala eh. Bakit? Hindi sila naniwala doon sa ginagawa ko eh. Kasi napaka-conservative ng Bible school na yon. Yung church na yon, doon naman ako tiniray ng Lord. Merong maingay, merong tahimik na church, merong silent night, merong joy to the world, merong whispering hope. Ay nako, basta ang buhay mo tama, nalulugod si Lord. Hindi siya na-impress na ang dami mong mga gifts of the Spirit. Grabe ka, may signs and wonders, etc. Pero yung buhay mo naman, sablay, hindi yan. Ang kinalulugdan ng Lord yung nakikita yung glory ng Lord sa buhay mo. Kaya ngayon, samahan niyo ako, mag-pray kayo, walang pilitan to, no pressure. Magpatotoo ka. Kasi pag Sunday, ang mga patotoo ng mga ibang kapatid natin, ay si Lord, nabigyan kami ng pero wala lang totoo na kakaiba eh. Alam mo yung mga mag-asawa, pinunta ko, pinag-pray ko, nagkabati sila, tapos iyakan sila, nagpatawaran na, dala ko sila kay Lord. Wala, bihira magpapatotoo na meron kong pinag-pray, gumaling, yung isa, demon possessed. Wala eh, puro parang, alam mo, kanina, Lord, gabi, puro mga naka-self-centered ang testimony sa buhay natin eh. Why not try to do something different? Tingnan mo, pag hindi ang nanay mo, asawa mo, kapatid mo, anak mo, ano nangyayari sa'yo, ate? Kuya? Oh, sister, ba't ganyan ka na ngayon? Kaya hindi ka nagmumura at saka ang bait-bait mo. Ganun. Pag hindi naman nagsabi, pray mo naman ako. O, yun. So let's pray that God will give us a new testimony. Kasi yung mga testimony natin sa totoo lang, pag Sunday, pakinggan ninyo, nakasenter minsan sa sarili. At saka wala nang ibang naipapatotoo, pati yung pagbili mo ng ganito, nagpunta ka sa gano'n. Ano yan? Anong testimony? Kinukwento mo yung nangyayari sa buhay mo. Ang ikwento mo, sige, pero yung binago ka ng Lord, nakahawa ka ng asawa mo, magulang mo, mga kasama mo sa pisina, yung transaction mo, hindi ka nag-compromise, pinromote ka ng Lord. Bakit? Pinaninindigan mo yung in His footsteps journey mo kay Lord. Mga ganon. So let's pray that the Lord will give us a new side or chapter or story about what God is doing in our lives. So yun lang po mga kapatid. Hindi ko gustong ikip kayo sa mahabang pag-uusap natin. Ang mahalaga po ay yung importante. Tama? Ang mahalaga po ay yung importante. Teka, paano ko ba ibabalik to sa dati? Yung gallery, yun. Okay? Salamat sa inyo. O, Dimple, kamusta na ikaw? Malakas na. Oo. Sige, basta ang malaga yung importante. Randy, ang dilim dyan sa'yo. Akala ko ba naka-solar ka, huwag ka magtipid. Naka-solar ka eh. Oh, Oni, nakarating ka na sa bahay niya. Oh, Joan, Brother Kiko, ikaw lang o nandyan di si Rhea sa tabi mo? Very good. Ganito ang gawin natin, Sister Pilar, Glenda, Sister Malu, Melias. Mag-pray lang tayo na yung buhay natin, lakaran lang natin yung gusto ng Lord na gawin natin na tama. Tingnan mo kung anong mangyayari sa buhay natin. Hindi kami nagtatrabaho ng wife ko ha. Wala kami negosyo, wala kami. Pero kakaiba ang way ng Lord para masustain yung pangangailangan namin. We need at least 90,000 a month. Binabayaran pa namin itong kabila. Inulugan ko sa hipag ko. Binili niya ng cash eh. Sabi ko, Lord, gusto kong itong kabila makuha ko para ma-expand ko naman. Kasi 22.4 square meters lang kami. Parang studio hotel lang ito na gano'n eh. Oh, tinan mo ngayon. Ang galing ng Lord. Bakit? Tapos yung paano namin babayaran? Ngayon, na hospital ang anak ko, ang asawa ko, dinala ko ng isang araw. Oh, yung gastos. Ako rin. Nagpa-chirotherapy ako kanina, ang mahal. Oh, tapos ang Lord, mayroong nagbibigay na hindi mo ini-expect. Wala kang kahirap-hirap. Kasi tatay natin siya. Subukan natin ng buhay na nakakalugod.
Di ba pag ang anak natin masipag, hindi na magsasabi yun, Dad, puro ka lang hingi. Daddy, pambili ng adjective tsaka plural. Walang kalaman lang ng tatay mo kung ano yung plural, adjective, tsaka ano. Magkano ba kailangan mo talaga? Mamaya, bumalik na naman, Daddy, kulang pa yung T-square, tsaka ano ba? Ay, naku, puro ka lang hingi. Kaya nang dumating isang anak, Daddy, isa ka pa. Anong kaya mo? Ba't galit ka sa akin? Tinimplahan kita ng kape, kit na kit, ang pogi-pogi mo, Daddy. Ito yung kape. Yan ang gusto ko. Anong gusto mo? Jollibee? Ganon tayo, maglambing naman tayo kay Lord. Hindi lang puro penge noon. Penge, no? Puro pahingi. Panginoon talaga ang gawin mo ang tawag sa Kanya. Sundin mo lang. Leave the results to God. And everybody says, Amen. Amen. alam nyo, I don't want to share this muna kasi hindi pa nangayos. Meron ako nilalakad na real estate deal. Sabi ko, grabe. Kaya kami nagpunta sa Zambales noong April 24 and 25 kasi yung inaanak ko, millions. Ang laki ng biyaya ng Lord sa kanya. Ang ginagawa niya, mga Veterans Affairs, yung federal law, yung mga surviving spouses ng mga Amerikano, etc. Siyempre, doon siya nakatira sa Zambales sa Olongapo. Abay, binebless ng Lord, ang lakas kumita. Siyempre ako, ayaw ko kahit man, di ako nanghihingi, nagpapadinig, nagpapadala ng solicitation letter sa mga miyembro, hindi ko gawa yan. Bata pa ako, working student na ako. Pumunta kami doon, ang wife ko, si Emma, yung aming finance officer. Pinag-aralan namin, tuwan-tuwa kami, grabe. Ngayon, papagawa na niya yung 3-story building na binili niya na simple lang nang hindi natapos ng uso. Ngayon, papaayos niya. Bumili ng sasakyan, cash. Toyota Hiace at saka hindi yung ibang ngayon lang dumating Ako pati nagtuturo, sweetheart. Pabayaan mo naman ba? Sinasabi na nasabi ko na raw. Yung iba dito late dumating. Kaya ako sinasabi sa inyo to, pag nag-English yun, balibaliktad pa yung is niya, plural, yung was, talaga, sabi niya, Ninong, kasi inanak ko yun sa kasal Sabi niya, ako pagka nagsalita, medyo nakakatama-tama ako. Pero pag magsusulat ako bali-baliktad, mali-mali. Biro mo yung is plural, yung R singular. Sabi niya, grabe. Pero pag gumawa ngayon ng letter, tuwan-tuwa yung mga kliyente niya kasi hindi niya nila alam, Ninong, chat GPT lang ginagamit. Nasanay na halos everyday merong tumatawag, nag-inquire, tapos in a week meron siyang at least 2 o 3 na inaayos niya. Kaya yung income niya dire-diretso. So ang ginawa ko, pinuntahan namin 3 ng wife ko at si Emma. Gusto kong pag-aralan yung ginagawa niya. Ayaw ko yung hihingi ako sa kanya. Tapos siya, ang bilis lang. Pag nakikipag-usap, tuwa kami. Ang wife ko, tinatry niya, hindi nag-work. Lalo na ako. Hindi naman kami nag-usap. Sabi sa akin ng Lord, hindi yan para sa'yo. Ay, sorry Lord. Sorry Lord. Kasi ginagaya natin, baka sakali, pwede naman manggaya. Kaya lang, hindi yan para sa akin. So, yung real estate, binalik lang ako ng Lord. May linalakad ako ngayon. Real estate talaga linya ko. So, let's pray na bigyan ka ng Lord ng the ability to produce wealth. Saan natin makita yon? Deuteronomy 8:18. For you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you the power or the ability to produce or create wealth. So let's pray. Makaangat tayo sa ating buhay, ating family, and then the church. Darating ang pagpapala ng Lord. I-honor lang natin siya. Nakalagay nga sa Malakay chapter 3 verse 8, nagnanakaw kayo sa akin dahil hindi nyo binibigay ang tamang ikapo at offering. Test me in this. Bring the whole tithe into the storehouse. Diba? Huwag mong hihiramin, huwag mong hahatiin ang buto ng mangga. Itatanim mo para 2 puno, hahatiin mo yung buto ng mangga. Hindi yan tutubo. Isang mangga, isang puno. Huwag mong kukunin yung kalahati ng
Guys, ibibili mo ng electric fan o kaya hindi ikaw ang nagdi-decide yan, ang finance committee. Ang gagawin mo lang, ibigay mo, bahala na ang finance committee dyan. Huwag mong hiramin, huwag mong utangin o kaya hahatiin, huwag. Bring the whole tithe in the storehouse. Sabi ni Lord, test me in this and see I will not open the windows of heaven and pour out so much blessings upon you, and you will have no more room enough to contain them. Wow! Kaya nung sinabi ng inaanak ko kahapon, ako, pinagpe-pray ko, ma-increase ko yung tithes ko. Ay dati, 10% lang. Ngayon, ginawa niya 20% ng tithes niya. Oh, lalo na sabi niya dati, ang naibibigay ko lang, 3 digits. Sabi ko, Lord, gusto ko ma-increase ang tithes ko. Naging 5 digits na. O di pwedeng 10,000, 20,000, 50,000, 90,000. Sabi niya, gusto ko 6 digits. Ba di pwedeng 100,000 o 500 o 900,000. Nag-pray siya ng ewan kung kaya. Sabi niya, Lord, gusto ko makapagbigay ako 7 digits. O ay di 1 million yun or more. Ay yung kinita niya, more than 10 million eh. Oh. Bumili ng sasakyan, cash. Dalawa pa. Oh, tapos papagawa na niya. Tapos mga pastor na dumalo, may pakimkim pa. Oh, ay dala ko speaker, ako yung ninong. Kaya medyo maganda-ganda binigay sa akin. Talagang pag pinagpala tayo, ang sarap magbigay. Hindi yung tuwa ka, nakakatanggap ka. Mali. Ang pinakang mapalad ay yung tumatanggap kaysa nagbibigay. Amen? Mali. Mas mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. So that ends my sharing. Almost 2 hours ako. Dapat 1 hour lang. I hope kahit ilan tayo dito, 17, ang mahalaga magkaroon na tayo ng pagbabago. Huwag yung nakaganon tayo, huwag yung nakaparinig. Tapos, kung mayroong mga pangailangan, maganda yung ikaw ang nakakatulong. And everybody says, Amen. Amen. Dalangin ko tayo, bawat isa sa atin, merong maganda, maayos na tirahan, no? Bigyan tayo ng Lord ng gamit, sasakyan, para magamit natin sa gawain o kaya sa business mo. At hindi yung nakaasa ka sa anak mo, dahil may edad ka na, senior ka na, anak, wala ba ako dyan? Ang maganda, kahit senior na tayo pa nagbibigay. Never na ako nagparinig, humingi sa mga anak ko. Never. Kasi training ko yan, bata pa ako eh. So let's pray na tayo sa church, ikaw talaga, ang heart's desire mo ay magbigay, makatulong, hindi yung ikaw ang tutulungan. Pero first and foremost, I will close again with this, na yung buhay natin, ngayon na, simulan mo na to walk in His footsteps. And everybody says, Amen. Let's pray. Amen. Tapos, sabi ng wife ko, alam mo ng wife ko eh, sumusunod lang ako. Any feedback? Any other comment? Eh kasi ang hirap maghingi ng feedback na natutunan mo lang, tuwan-tuwa ka. Maganda yung naranasan mo na. Kasi ako ngayon, Thursday. Nagsimula ako ng ng Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday. 6 na araw na ako. Wala akong matanda na inisip kong mali o may sinabi akong malaswa, pangit, may pinanood akong malaswa, pangit, wala. O ginawa ko nakalokohan. Wala po. Sa biyaya ng Lord, walang pagyayabang, biyaya lang ng Lord. Pwede. Hindi, ang resolution, kayong gagawa niyan, hindi ako. Mag-decide kayo. Hindi ko sila pinupwersa katulad mo, pinupwersa mo ako. Sabihan mo sila ako ng feedback. Di ba? Hindi ko kayo pinapataas ng kamay, hindi ko kayo pinapapunta sa harapan. Last Sunday, pinatayo ko. Desidido kayo, gawin niyo to. Tayo kayo kung nagtaas kayo na. Tumayo naman ako, halos lahat nga eh.
Eh di sa Sunday, pipirma tayo doon sa Sintra board. Katulad nung nakalagay doon sa pinto na bakante, yun. Pirma ka lang doon, lagyan mo ng date. Ha? Nagsimula ka 5:31. Last Sunday, 26. Or talaga nag-decide ka 6/1/26. Or nag-decide ka 6/7. Sa Sunday ka lang magsisimula, okay lang. O kaya 6, ano ngayon? 4/26. So, walang maaalam ng pirma mo kasi ikaw lang yan eh. Gaya mo na lang X0Y. Sino itong X0Y? Para hindi ka halata, baka mamaya palpak-palpak na naman ang buhay mo. Pipirma-pirma ka, no condemnation. Ano ba, pupirma ka dyan, tapos sumabit ka na naman. May nangyari naman sa'yo. Sino nakakaalam nun? Wala, ikaw lang. Kaya mamaya, sa Sunday, gagawin mo, dadala ka ng eraser. Buburuin mo yung pangalan mo. Ay, nako. Anong nakakaalam na ikaw lang. So let's just make this as a covenant to the Lord. Meron gusto mag-share? Okay, sumusunod lang sa asawa ko. Sabi ng asawa ko, ask for feedback. Alam mo si Juril tsaka si Ara, kanina pa parang gustong-gusto niya magsalita eh. Biglang nagtago. Ano ba naman kayong dalawa? Nabati ko lang kayo, nagtago na kayo. Oh, anyone who wants to share? One more or two more? Lalo na si Joanne. Tinan mo si Joanne kung makatingin, oh, para sabi niya, sana, oh, burrito. Time na ni Joanne yan. Tatlong beses na dumalo. Hindi, gusto na nga niya, sabi niya, siya na nga magtuturo sana ngayong gabi. Kasi kabisado niya yung turo ko eh. Joanne, pasensya ka na. Ha? Si Joy, tatlo na rin, si Randy, dalawa. Hindi, maging 3 o 4 uli. Ituturo ko to sa buong mundo. Pag sinabi kong buong mundo, online. Ilan na ang batches ang gumraduate sa JSOM? 5 na eh. Oh, nasaan na sila? Hindi ko alam. Iba na, overseas niyan. Eh, ilan na yung nakakilala sa akin sa buong mundo? Ang dami. So, ang gagawin ko, yung decidido, the Lord knows the exact number. Hindi ako after the number. Ako ay after yourself. Mag-decide ka. It's between you and the Lord. Ano yun, magpapalaki ako ng membro? Ay, naku, nakaranas na ako magsalita sa napakaraming audience ko. Wala. I only have audience and audience of one. Si Lord lang. O, paano ang decision mo? Paano ka kikilos pagkatapos nito? Eh, ikaw lang yun at saka si Lord. O, di magpatuto ka katulad ng ginawa ni Sister Joyce. O, sinong natataas dyan pagka ganyan ka? Eh, di si Lord. Ako yun? Eh, hindi ako yun. Ikaw yun. So sa Sunday, tatayo ka, magpapatuto ka, iba na ang patotoo mo. Hindi na nakasentro sa sarili mo. Pag Sunday, yun din ang tumatayo. Bakit? Walang tumatayo yung iba. Makipag-agawan ka na. Kung gusto mo, bumili ka na ng sarili ng microphone. Kasi hindi ka makasingit. Lagi na lang may tumatayo, naunahan ka. Basta, when you share something, it's going to be glorifying to the Lord. Di ba? Yung asawa ko, biglang nagsabi sa akin, ang ganda-ganda ko. Well, hindi naman niya ako sinasabi ng ganyan. Kasi nakita niya eh, ibang-iba na raw ugali ko. Well, talaga, oh. Tapos ito, kalapit ko ngayon, sumama sa akin. Wow, sana all. Ay, nako. Alam niyo yung karanasan ko kahapon, tapos uwi kami kaagad dito kasi may meeting ako dapat ngayong araw na to eh. Eh na-postpone lang. Alam mo, pinag-uusapan pa nila, wala na ako. Hindi halos umalis, kwentuhan sila ng kwentuhan. At sarap nun ha, di ba? Eh, hindi ko naman mga members yung mga yun. Kilala ako, halos lahat kilala ako. Matagal na kasi ako sa gawain ng Panginoon. Ang impact nito sa kanila, eh, I hope it will be for life. Eh kayo, tagal nyo na akong kilala, tagal na natin nagkasama sa... Tama na yung paikot-ikot ang buhay. Diretso na lang tayo. Oh, let's just honor the Lord and leave the results to God. And everybody says, Amen. Amen. Okay, magpe-pray ako ngayon. I want you to close your eyes. Don't look at anyone. Itaas mo yung kamay mo, dalawa. At habang nakataas ang kamay mo, can you make a decision? Can you talk to God? Can you just open your heart to the Lord? Lord, ang hirap nito kasi ang dami kong compromises sa ngayon.
Pero I just want to say, I love you, Lord, susunod ako. Yan, sige, you just pray individually. Personal prayer. Only you and the Lord can understand that. Bakit? Ikaw yan eh. Samahan niyo ako, hindi dahil mahal niyo ako o kaya gusto niyo madagdagan yung number ng mga gagawa nito'y talagang gagawin. No, no, no. I don't need a number na hindi ka naman talaga desidido. You just sign sa Sunday. Kung gusto mong sumama na, di mag-sign ka. Tapos hindi naman namin alam yung signature mo. Abbreviation na lang gawin mo. Basta the Lord will be pleased if we do that. Father God, as each one prays, I pray from the bottom of my heart, na katulad ni John Wesley, give me 10 men who hate nothing but sin, and I will turn the world upside down. That's why, Lord, ang Methodist churches, hindi lang sa buong Pilipinas, sa buong mundo, kalat na kalat, because one man prayed, give me 10 men who hate nothing but sin, and I will turn the world upside down. That's my prayer too. If I may borrow his prayer. Sa JLC, bigyan mo kami ng mga taong galit sa kasalanan at gusto lang sumunod sa kalooban mo, Panginoon. Ang JLC Cubao, ang Daet, ang Novaliches, ang Southgate, at sa lahat ng mga Bible studies na ginagawa, kami po ay under JLC, but it's not the church that matters, but the name of Jesus sa aming buhay. So I pray na if they will make their decision to follow you, it's between you, kapatid, and the Lord. I pray, Lord, bibigyan mo kami ng abundant grace. Na walang yabang, gagawin lang namin to because we love you, Lord. And I pray na they will duplicate themselves. You can review this material, ipopost ko to sa, meron akong grupo na ginawa, ang pangalan, In His Footsteps GC. So kung gusto mo maging kasama doon, idadagdag namin ang pangalan mo, sabihin mo kay Pastor Lalen. Pastor Lalen, isama mo ako dyan. O kaya sa akin, pwede rin. O kaya Lalen, o kaya sa wife ko. I want to be counted in that GC. Alright? Ang makakabasa lang noon, pati yung PowerPoint ko, ilalagay ko, ayun, nag-decide. Talagang totoo nag-decide. Ngayon, ulitin ko, hindi tayo perfect. But we are aiming for perfection or purity or righteous living. So Lord, seal the declaration, seal the decision of each one. Na walang ibang nakakalam ng decision ito, kundi ikaw lang at ang bawat isa. No to sin, yes to righteousness. That's our prayer, Lord. And we will hear and obey you, Lord. Ano man ang direction mo sa buhay ng bawat isa, makuha namin ng maliwanag, gawin namin ito at tapusin namin, Panginoon, for the glory of your name. I bless you all, mga kapatid, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, the grace of the Lord Jesus, the love of God the Father, and the fellowship, presence of God, mag-manifest sa ating lahat. 2 Corinthians 13:14. Beloved, we wish above all things that you and I, we will all prosper, be in health, even as our souls prosper. 3 John verse 2. Romans 15:13. May the God of hope fill us with all joy and peace in believing that we may abound in hope by the power of the Holy Spirit. 1 Thessalonians 5:23. May God himself, the God of peace, sanctify you and me through and through. May your whole spirit, my spirit, soul, and body be kept blameless until the coming of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. And number 6, 24-26, mulat ang ating mga mata, tingin sa ating mga screen, magbati nga kayo ng 5 tao, kaya sasabihin natin yung the Lord bless you and keep you, pero sige, dikta ka ng 5 tao. Brother Kiko, Sister Ria, Oni, Mayet, Russell Sanchez. Uy, tama-tama dating mo. Closing prayer na, Brad. Pastor, talagang galing mo tumiming, ha. Francis Estrada. Rain. Sino itong Rain? Glenda.
Dex, Jurelyn and Ara. Sino pa? At least 5. Magbanggit kayo ng 5 tao. Sino yung Rain? Kala ko tapos na yung Rain kahapon. Sino yung From Rain? Daet po yun. From Ha? Daet po yun. Hello po. Taga-Daet? Apo. Oh, okay. Okay, ready? Taas ang mga kamay. Number 6, 24 to 26. Sabay-sabay sabihin. Nagsabi ba kayo ng 5 pangalan? O, Opo. sige ha. Okay, ready? Number 6, 24 to 26. Go. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. One more time. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine on you. The Lord be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. I bless you in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. In Jesus' name. And everybody says, Amen, and amen, and amen. God bless you. See you sa Sunday. Part 2 Amen. ng isi-share ko sa Sunday ay to enforce this commitment. Pag-aralan nyo 1 Samuel chapter 4. Yan ang text ko sa Yes. next Sunday, ha? God bless you po. Good night. Thank you po. Thank you, Thank you Jurelyn. Thank you, Ara. Thank you, Dimple. po. Sister Minnie, Sister Pilar, Mayet, Thank you po. Russell. Thank you sa inyong lahat. Pagpalain po tayo ng Lord. Sister Daisy, Rain or Shine, Dex Otilano, Joyce, Randy, sa inyong lahat, Joan. Kailan na ba yung ating musical offering? Anong napagkasunduan ninyo ni Brother Al? Kailan daw? Wala po pong nasabi, Bishop. Pag-usapan nyo na kasi pagdating nila, June, ewan kayo, June 14 sila. 14, darating. Opo. Siguro, Dedication ng anak nila. dedication pala ng anak nila. Siguro the Sunday after they arrive. Alam ba, they arrive June 14. Alam ba, June 15 na Sunday o kaya June 20. Yun ang ating musical offering. Let's pray na ganapin natin ang musical offering sa isang malaking lugar. Na kompleto mga lights, ganun. Tapos masaya, maganda, malaki, may parking. Mag-pray tayo kung saan man yun. Let's make it a musical offering unto the Lord. The Lord will provide. And everybody says, Amen. Bakit nagaganyan ang mukha mo, Francesca? Akala ko si Francis to. Yung palang artistahin na anak ni Naria. Sige, good night na mga kapatid. Good night. Good night See you- po. Good See night you sa po. Sunday. See you Sunday.